Nakahanap nga kami ng paraan para ma-preserve nga ang ating mga kamatis. Sigail nga mga mare, kanina pa at gusto na nga nitong maligo kaya naisipan nga namin palubohin nga ulit etong swimming pool niya. Hindi pa nga yan mga mare lumolobo, abay gusto na nga sakyan. Sabi nga ng papa niya, siya man daw ay hindi daw nakaranas ng ganito mga mare noon. Kaya kapag naibibigay nga namin yung mga hindi namin naranasan noon kay Gael, ay parang nararanasan na nga rin namin yun mga mare ngayon. Ang naranasan ko lang na ganyan mga mare, yung salbabida talaga, Jollibee pa nga yung tatak noon. Tapos kapag bandang 2:00 tulog nga si Kulot, ay talagang sinasamahan ako ni mama sa rampa or sapang tinatawag. Tapos matyaga nga ako ni mamang binabantayan nun mga mare at palangoy-langoy naman nga ako na para bang 80. Isa ngayon sa hindi ko makakalimutan nga mga mare. Ngayong araw nga ay nakalaan ng oras ko na to para nga sa paggawa nga namin ng mga souvenir para sa event na gagawin nga namin. Bale na sa 900 nga ito mga mare. At sasamahan nga namin to ng mga simpleng mensahe pero nakaka-inspire. At syempre alam niyo naman nga kapag sama-sama ayan nagtutulungan din talaga kami dito at kanya-kanya kami ng ginagawa. Dahil nga kulang yung upuan kaya naman nga mga mare pumunta nga ako dito sa labas para kumuha pa nga ng isang upuan. Kailangan nga namin tong matapos para hindi rin masayang yung mga pinamasahe nga nila papunta nga dito. At eto nga mga mare kagandahan sa nabili kong angkalan, pwede ka rin pala dito mag-ihaw, ayan magtorta. Kumbaga kompletong-kompleto na nga siya mga mare kaya naman nga naisipan na nga lang namin magtorta. Buti na nga lang etong mga kaibigan ko nga na to ay talagang go na go nga rin mga mare kahit nga anong ulam, kahit nga anong lutuin nila basta ganyan. Ang saya nga rin kapag may circle ka na ganun mga mare, yung walang selan, hindi ka matatakot ipakita ko yung totoong buhay mo. Yung hindi mo kailangan magpanggap kasi tanggap ka nga nila mga mare. At eto na nga mga mare, pagkatapos nga ng isang oras, ayan kakain na nga rin tayo. Ang sarap nga ng pagkakartorta nga nila. Tapos ayan nga masarap din pala dito mga mare yung salsyado na itlog nga lang sa kamatis. Pagkatapos nga na magdasal, ayan kanya-kanya na nga kami ng kain dito kasi bandang 2:00 na nga ito. Kaya medyo tom goods na rin talaga kami mga mare. Kaya ayan wala na nga rin talagang pansinan. Yung nabili ko nga mga mare nung nakaraan na single lang ay hindi nga siya gumagana. Sinubukan ko kasi dun magluto mga mare ng kamatis. Abay halos isang oras na hindi pa rin mga mare kumukulo o hindi man lang mga mare naluto. Ang ginawa ko nga mga mare, pinalitan ko na nga lang katulad nga nung ginagamit ko nga sa baba kasi mas maganda pa nga ito. Dito pwede ka mag-ihaw at kung ano na pang pwede mong gawin kahit nga anong klaseng kaldero ay pwede. Sila mama nga namites nga din dito mga mare ng kamatis. Andito pala si Mami Twinkle, balit dumaan nga siya dahil magsisimba nga daw siya sa may kapitangan. Ito naman nga sila mama, sila Gael, si Kulot, ayan tinuturuan nga si Gael mamitas nga dito ng kamatis. Meron pala kami mga maring na-discover nga sa online, nakita ko nga lang to dumaan sa FYP ko, ayan nakita ko to mga mare kaya naman nabili ko na rin. Para nga kapag nga maglalagay nga tayo sa freezer nga mga mare ng kamatis, kumbaga nakabalot-balot na nga. Para kung ano nga lang yung kailangan natin mga mare, ayun nga lang kukunin nga natin. Kasi nung nakaraan nilalagay namin sa baunan, tas nilalabas namin. Kaya lang ayun nasisira siya mga mare. Maganda nga kapag ganito, ibabalot mo yung pangangailangan mo nga lang yung ilalabas mo. Kapag kasi nawala na naman nga yung kamatis, tiyak na mahal na naman nga yun. Kaysa naman nga mga mare bumili tayo ng ganun, itago na nga lang natin yung mga pinamitas nga natin ngayon. Ganito nga yung itsura niya mga mare. Alam ko marami nga tong pwedeng gamitan. Ipapakita ko na nga lang sa inyo sa susunod na vlog nga natin. Pero tingnan nyo ang ganda nga ng pagkakagawa. Kapag nga nag-crave tayo sa sausawan, mga mare, pwede nga tayong kumuha kasi bukod-bukod na. Eto na mga maglolo na to, hindi yata magkakasundo sa step. Eto nga si tate, tingnan nyo naman, abay ganang-gana naman nga sumaya habang yung apo niya naman ay ang ginagawa. Minipito nga nito mga mare yung pito, ayaw naman nga pumito. Si tatay talaga pag nalalasing, tingnan nyo, nagiging dancer talaga siya mga mare. Kaya etong si Gael, kung ano-ano nga natututunan na step kay tatay, siguro nakikita rin. Kaya ayan, tingnan nyo, sumasayaw-sayaw, ayaw naman nga tumayo. Si tatay din talaga kapag lasing yan, ay na lang talaga ang kasiyahan niya, ang magsayaw-sayaw na akala mo talaga wala pang rayuma. Basta lasing yan mga mare, dala-dala niya na yung cellphone at ipapalipat nga sa mga budot, sa mga sayaw. Pero masaya naman nga ako na ganyan na nga yung ginagawa ni tatay. Noon ay talaga namang pakanta-kanta hanggang 4:00 ng madaling araw, ang ingay. Kaya nagagalit kami noon nasa bukid kami dahil nga may pasok pa nga kami kinabukasan. Si tatay nga noon kapag lasing yan mga mare, malayo pa lang alam na naming lasing dahil kumakanta na, apakaingay sa daanan. Lord, marami pong salamat sa lahat ng blessing. Syempre sa inyo mga mare, paano ba yun bukas na lang ulit?